Chenyo, may mataas na lagnat ang kapatid mong babae. Isang araw na siyang hindi kumakain. Kukunin mo pa ang ipinahiram na pagkain. Para magpusta. Tao ka ba? Kuya, pakiusap, bigyan mo si Yan ng kaunting pagkain. Gutom si Yan. Ako si Chenyo. Sa nakaraang buhay, para makahuli ng isang bluefin tuna, nahulog ako sa dagat. Nabaligtad ka na. May lakas ka pang makialam sa akin. Noo, kapatid. Inom tayo ng baso na ito. Siguradong makabawi tayo ngayong gabi. Wala na talagang pagkain. Mayroon ka namang magandang asawa. Orihinal na may-ari si Chenyo. Talagang kailangan mo na ng tulong. Ako na ang bahala sa utang na ito. Noo, kapatid. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Maswerte ka ngayong gabi. Pag pumunta ka, makakabawi ka. 3 araw nang walang pagkain sa bahay. Walang pagkain pero pwedeng mangutang. Kung walang tapang ang tao, talagang walang silbi siya. Lumayas ka. Chenyo, kapatid. Anong ibig mong sabihin? Chenyo, binigyan ba kita ng mukha? Uminom ka na ng alak, kumain ka na ng karne. Ngayon gusto mo nang umatras. Kung hindi kita aawayin ngayon, hindi na ako tatawaging Zhao. Anong nangyayari sa hangal na ito? Hindi pwede. Uminom siya ng alak at uminom ng gamot. Kung sakaling magka-emosyon, maghinay-hinay ka. Aalis na ako. Chenyo, maghintay ka lang sa akin. Si Zhao Erhu ay may galit na dapat bayaran. Bago ko siya ayusin, kailangan kong maging maingat. Si Xiaoyan ay nagugutom na rin. Mabilis, gumawa ka ng pagkain para sa kanya. Magandang takpan siya ng maayos sa gabi. Bukas, dadalhin ko siya sa doktor. Tama, Jinghan. Pwede ba akong makahingi ng kaunting pagkain? Isang maliit na piraso lang. Lalabas ako maghuli ng isda. Isara niya ng maayos ang pinto. Chenyo, katatapos ko lang talagang mag-isip-isip ng sandali. Akala ko baka nagbago ka na. Pero sa totoo lang, nagpalit ka lang ng paraan para makakuha ng pagkain. Hindi ako. Maliban kung ako'y 3 beses na. Kaya't sa araw na ito, kahit isang butil. Huwag mong asahang makukuha mo. Gusto ko lang sanang kumuha ng kaunting bigas para mangisda. Ako. Sige na. Bigyan mo na lang ako ng karayom, okay na yon. Taong taggutom. Ang mga isdang madaling mahuli ay naubos na. Ang natitirang mahuhuli ay sa ganitong mga lugar lamang. Ito ang orihinal na sitwasyon. Talagang iniwan mo akong may gulo. Kahit na isang munting butil ng pagkain. Kailangan pang ipilit sa pamamagitan ng kamatayan. Ngunit, hindi ito magiging mahirap. Para sa akin, ang hari ng isda sa mundo. Kung magkakaroon lang ng lambat at bangka, mas magiging maganda pa sana. Mabilis na bumalik, ibenta at dalhin si Xiaoyan sa doktor. Snow Frog. May nakalaan na ang pera para sa gamot ni Xiaoyan. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Kung sakaling mapaso, baka hindi tayo makalampas ng maayos. Pero ang sakit ni Xiaoyan, hindi pwedeng ipagpabukas pa. Kaya hindi nila mahanap, dahil hindi nila sinusundan ang lugar na ito. Hindi tiyak na may darating sa loob ng 1 taon. Malapit na ang oras. Bumalik ka sa bukirin sa loob ng 2 araw. Ate Xiaozhang. Ang mga bata ay hindi katulad ng mga matatanda. Hindi nila kayang tiisin. Mahina na ang katawan niya.
Hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Kailangan kong magbigay ng 2 pirasong gamot para maibsan ito. Kailangan nang dalhin sa ospital sa bayan. Si Aoyan. Siyempre, tutulungan ka ng nakababatang kapatid na babae. Tatay, bakit mo ako hinahatak? Kailangan kong makahanap ng tao para sa batang iyon ngayon. Isang araw na puro isip sa paghahanap ng gulo. Nasa isang lipunang may batas na tayo. Gumilos ka nga sa utak mong baboy. Hindi ba't gusto mo? Yung babae na si Zhang Jinghan. Kakaumaga lang. Tumakbo na si Zhang Jinghan para humingi kay Lausun. Yung batang babae ng pamilya Chen. Malamang ay may lagnat. Tatay, alam mo ang sitwasyon. Sinabi pa sa akin ito. Gusto ko si Zhang Jinghan. Pero hindi ko rin basta-basta kayang isawalang bahala si Chen Noo. Yung babaeng si Zhang Jinghan ay may malalim na damdamin. Inaalala ang kabutihan ng yumaong biyenan. Kaya siya nananatili sa nayon para alagaan si Chen Yan. Pupunta kami sa ilalim ng dahilan ng pagtulong ng nayon. Para bigyan yung bata ng pelikula. Dalhin siya sa bayan para magpagamot. At hayaan siyang dalhin si Chen Yan sa opisina ng nayon. Pilitin si Chen Noo na makipaghiwalay at ikaw ay magpakita ng kabaitan. Sino ang natatakot na hindi makuha ito? Bakit hindi ko naisip ito? Yan, gising ka na. Inumin mo na ang gamot. Pag ininom mo, gagaling ka na. Sister-in-law, kailangan ko na bang mag-alala? Paano naman magiging 3 si Yan? Siguradong maghahanap si sister-in-law ng paraan. Para gamutin ka. Kung sakaling maging 3 si Yan, umalis ka na agad at umuwi. Hindi mo na kailangang bantayan si Yan. Xiaozhang, saan ka pupunta? Punong bayan. Naghahanap ako sa'yo. May sakit si Yan. Yung pera na dinala ko sa nayon. Maibibigay mo ba sa akin? Kailangan kong gamutin ang kapatid ko. Xiaozhang, dala ko ang tao. Ito na ang sasabihin ko sa iyo. Magbibigay ng pera ang nayon. Dalhin mo ang bata para magpatingin. Ang nayon ang bahala sa iyo. Tama ang sinabi ng punong nayon. Kung ganito pa rin ang mangyayari, kayo dalawa ay mahihirapan dahil sa batang iyon. Pero mabait ang punong bayan. Ang mga tao tulad ni Chen Noo ay dapat itaboy. Punong bayan, pag-usapan na lang natin ito mamaya. Noong ako ay bumaba sa baryo noon, nagbigay ako ng tulong sa baryo. Nangako ka na pagkatapos. Kapag kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay mo muna ang pera para sa pagpapagamot. Sister Jinghan, ganito na lang. Ipasa mo muna ang batang babae sa mga tao sa nayon. Dalhin siya sa bayan para magpagamot. Sasamahan kita sa munisipyo para kunin ang pera. CJ. Zhao Erhu. Hanapin mo si San. Nakasabi na ba ako sa'yo? Na huwag mo nang isipin si Jinghan. Kung hindi, aabalahin kita. Chen Noo. Nabaliw ka na. Sinasaktan mo siya sa harap ng napakaraming tao. Maniwala ka man o hindi, aarestuhin kita ngayon. Isusumite sa pulis. Hatulan ka. Tama na dyan, Zhao Jiangwu. Kung may mabuting puso ka lang, hindi magiging ganito kahirap ang baryo. Anong pinagsasasabi mo dito? Kami ay nagkakaloob ng kabutihan. Dinala kita para dalhin ang kapatid mong babae sa doktor. Anong ginagawa mo dito? Chen Noo. Sa bahay ng punong bayan. Bumuhos ako ng tulong ng may mabuting intensyon. Ganyan ang ugali mo. Ang kapatid mong babae ay ganito na ang lagay. Nagawa mo bang alagaan siya? Ikaw, hayop ka, mas masahol pa sa isang bagay. Nagmumukha kang tanga. Sino bang hindi nakakaalam ng isip niya? Ngayon si Jinghan. Kung may mangyaring masama sa nakaraan, kayo, isa-isa. Walang sinuman ang makakaligtas. Nasa akin ang salita ngayon. Nagkaroon ng aksidente ang asawa ng nakababatang kapatid ko. Hindi kayo makakatakas kahit isa. Sobra na, Chen Noo. Tingnan mo si Yan, anong itsura na. Nandito ka pa rin nagsusumigaw. Gusto mo kaming pilitin hanggang sa mamatay. Kuya Erhu. Sige, punta na tayo para mag-withdraw. Kapatid na si Jinghan. Sana ganito na lang lagi. Tara na, magmadali na tayo, huwag na mag-aksaya ng oras. Hindi pwedeng pumunta si asawa. Si Zhao Erhu ay hindi mapagkakatiwalaan. Huwag ka nang magsalita. Alam ko na ba yun? Pero hindi na pwedeng ipagpabukas pa ang sakit ni Yan. Ang buhay ko ay iniligtas ng aking biyenan.
Hindi ko maaring tingnan na si Yan ay mapahamak. Kahit na ang buhay ko ay maari kong isakripisyo. Ano ba ang halaga ni King? Mas nakakaintindi pa si Jinghan. Kasama ng ganitong, walang pera para gamutin ang kapatid na babae, walang silbi. Anong silbi niyan? Anak, huwag kang mag-alala. Marami akong pera. Sundan mo na ako. Sandali lang. Sino ang nagsabing wala akong pera para gamutin ang ate mo? Napakalaking snow frog na ito. Sa bayan, mabebenta ito ng higit 1 piraso. May ganito pang maraming nasa balde niya. Baka makabenta ng 20 piso. Yung mga manggagawa sa bayan, kadalasan ay 20 lang din. Jinghan. Itong timba ng snow frog. Sapat na para sa gamutan ni Xiaoyan. Saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Umalis ka. Ayaw kong makipag-usap sa iyo dito. Sinabi ng matandang manghuli na si Tio Wang sa silangan ng nayon. Ang mga snow frog malapit sa nayon ay naubos na. Maging tapat ka at sabihin mo kung saan ka nagnakaw. Nga, paano magkakaroon ng isang tamad na tao? Na ganito, nahuli namin ang isang malaking timba ng snow frog. At ang mga isdang iyon, nahanap na namin ang lahat ng ilog sa paligid. Saan pa kami makakahanap ng isda? Chen Niu, kung totoo ang iyong intensyon, para sa paggamot ni Xiaoyan, ako'y labis na natutuwa. Pero kung ito ay ninakaw, mas mabuting ibalik na lang ito. Jinghan, hindi ko hinihingi na maniwala ka sa akin ngayon. Pero ngayon, malubha ang sakit ni Xiaoyan. Mas mabuti pang pumunta tayo sa bayan. Ano man ang dapat pag-usapan, balikan na lang natin ito. Zhao Erhu, sinasabi mong nakuha ko itong snow frog sa pagnanakaw. Sabihin mo nga, sino pang may snow frog na pwede kong nakawin ngayon? Tama nga. Sino pang may ganitong mahalagang bagay? Siguradong sa restaurant naman Xianglu sa bayan. Sila lang sa bayan. Palagi silang bumibili ng snow frog sa mataas na presyo. Mula sa nayon papuntang bayan. 2 o 3 oras lang ang biyahe. Tiyak na makararating ka, bago ka makabalik matapos magnakaw. Nasa isip mo ang problema sa pagbebenta. Pero lumabas na ang 2 salot na ito. Ngunit hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ni Xiaoyan. Kailangan nang umalis agad. Sige na, kaya niyo bang gawin? Sumama sa akin sa Mangkanglu para magharap. Tara na. Hindi niyo ba kayang makipagharap? O may tinatago kayong masama sa loob? Bilang punong barangay, ayaw kong makita na may nasasaktan sa bayan natin. Naligaw ng landas. Dapat sana ay umamin ka ng tapat. Ibabalik namin ang mga bagay. Hindi na sana ito umabot sa istasyon ng pulis. Ngunit hindi ka umiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kaya't ngayon ay seryoso na ako dito. Mga kaibigan, wala bang magpapadala ng 2 tao para maging saksi? Narinig ko na ang may-ari ng Mansiang Tower ay isang tapat na tao. Tulungan ninyo siyang mahanap ang ganitong mahalagang bagay. Baka makapag-imbita pa siya sa inyo ng pagkain. Chen Niu, ano bang pinagsasasabi mo dito? Nagsimula na ang tagsibol. Lahat ng mga kababayan ay may mga gawaing pang-agrikultura. Akala mo pareho kayong walang ginagawa. Nakatambay lang. Hindi mo ba sinabing ninakaw ko ang mga bagay? Ngayon ay pipigilan mo pa ang lahat. Para magkapera, gusto mo bang ikaw lang ang makinabang? Ako. Magdala tayo ng 2 na hindi masyadong abala sa bahay. Sama natin sila, para maiwasan ang problema sa huli. Nasasabihin nilang inagrabyado ko ang mabait. Itay, ikaw ang nagdala sa batang ito, na sobrang kampante. Baka hindi talaga ninakaw ang mga bagay. Ang galing mo naman. Kaya hindi ko ba naisip ng maayos? Anyway, hindi kami pwedeng pumunta sa bayan, Papa. Bakit hindi pwede? Nasa Mianxianglo ang pinsan mo nagtatrabaho. Magpaalam ka na ng maaga. Sa huli, kami pa rin ang masusunod. Papa, talaga, magaling ka. Matandang Soro. Jinghan. Tumakas si Zhao Erhu. Siguradong may kinalaman dito. Una, dalhin mo si Xiaoyan sa health center. Tapos, sundin mo ang sinabi ko. Tapos na. Chen Niu. Nasa iisang baryo lang tayo. Bilang punong barangay, ayaw kitang makita na pumasok sa kulungan.
Sa pagnanakaw, kung aaminin mo lang ng tapat, ibabalik mo ang mga ninakaw. May pagkakataon pa kaming tulungan ka. Matandang tao. Naghihintay pa ang lahat para kumain. Magsimula na kayo. Pumasok na kayo. Tatay, nagawa na. Mga Ginoo, kumain na at maghatid. Boss Hugh. Nahuli namin ang isang magnanakaw sa nayon. Nagnakaw siya ng mga bagay mula sa mansiang building. Ngayon, ipapadala na namin siya sa iyo. Ano ang ninakaw niya sa atin? Nagnakaw ang batang ito ng isang timba ng snow frog. San Pao? May natanggap ba tayong snow frog kamakailan? Kahapon kinuha ng boss. Nang nagsara ako ng tindahan kagabi. May isang mga ngaso na nagdala. Nakita kong walang tao sa tindahan. Kaya ginamit ko ang sarili kong pera para sa kanya. Ngunit nang dumating ako kaninang umaga, nawala na ang mga bagay. Ibigay mo sa akin ang mga bagay. Talagang ginamit ni Chen Noo ang kanyang sarili. Sa mga gawain na panlilinlang at panlilinlang. At ang kinukuha pa niya ay mga mamahaling bagay. Ngayon ay nasa malaking gulo na siya. Boss Hugh. Ako ang punong barangay sa Waterco Village sa tabi. Ang batang ito, sa araw-araw, sa baryo ay masyadong tamad at mahilig mangloko. Akala ko bata pa siya. Bigyan siya ng kaunting pagkakataon. Ngunit hindi ko inasahan na magnanakaw siya sa tindahan mo. Boss, kailangan mong ipaglaban ako. Iniisip ko lang kasi ang tungkol sa mga problema mo sa Snow Frog. Kaya nagdesisyon akong magbigay ng pera. Ito ang 2 buwang sahod ko. Nandito na ang lahat ng ebidensya at tao. Ginoo Hugh, ipapadala na namin siya sa himpilan ng pulis. Gusto mong magpasikat at akusahan ako ng walang ebidensya. Zhao Erhu, sobrang bobo mo talaga. Boss Hugh, yung empleyado sa tabi mo, dapat tawagin siyang Zhao Sanpao. Kung hindi ako nagkakamali, siya at ang 2 taong ito. Dapat ay kamag-anak. Ang yabang mo. Ang yabang mo. Paano kami magkakilala? Boss Hugh. Yung batang ito, nagkukunwaring walang pakialam dito. Naalala ko, siguro nasa 7 Miles Village ka. Kilala mo ba itong 2 tao? Hindi ko talaga kilala ang mga ito. Ang 7 Miles Village ay nasa timog. Ang Shuiku Village ay nasa hilaga. Malayo na. Paano magiging kamag-anak? May gusto ka bang sabihin? Kung wala, pupunta na tayo sa istasyon ng pulis para mag-usap. Ay naku, tara na. Ay, anong ginagawa mo? Talaga, ikaw ay isang tanga. Hindi mo man lang alam kung paano umarte. Ang bilis mo namang magalit. Akala mo ba tanga si Boss Hugh? Si Boss Hugh. Dahil sinabi ng iyong empleyado na siya ang nagbayad kahapon. Tiyak na alam niya kung gaano karaming snow frog ang nasa timba. Dapat alam niya ito. Mas mabuti pang timbangin muna natin. Anong silbi ng pagtimbang? Sigurado akong kumuha ka ng 2. Hindi magtutugma ang timbang. Ilang kilo ang nakuha kahapon? Magsalita ka. 21 kilo ang lalaki. 24 na babae. Boss Hugh, maganda ang pasahod sa tindahan mo. Mahigit 30 piso. Sabi ng mga empleyado kung kailangan gagawin. Timbangin. Ayaw kong ulitin. Medyo matalino itong si Zhao Sanpao. Alam niyang mag-ulat ng mas mabigat. Ganito, mas madaling ipaliwanag kung kulang. Ngunit kapag sobra, mahirap ipaliwanag. Ngunit, maliwanag na hindi niya alam ang snow frog. Ang snow frog na kaya kong hulihin ng kamay. Tiyak na mas marami ang babae, dahil hindi makatakbo kapag may mga itlog. Tapos, lalaki 5 kilo at 1 liang. Babae 27 piraso. Kailangan pa bang timbangin ulit? Boss, mukhang nagkamali ako. Itong yelo ng kapatid na ito, at yung nakuha ko kahapon. Hindi dapat isang timba, kaya't medyo nagtataka ako. 10 piso at 5 sentimos ang bayad mo bawat buwan para sa pagkain at tirahan. 2 buwang sahod. Paano mo mapunduhan ito? Mahigit 30 piso para sa snow frog. Ay naku, ang gulo nito. Maaaring nagkamali lang. Ginoo Hugh, nandito rin kami dahil sa kabutihan ng loob. Nabalam ang negosyo mo. Sige, aalis na kami.
Ikaw na, teacher. Hindi ko sinabing sabihin mo sa kanya. Kinuha lang nila ang isang batch at inilagay sa tindahan. Hindi ka pa nakabayad. Ganito ko siya sinabi. Yung batang ito talagang nakikita lang ang pera. Umuwi ka na at ayusin mo na. Pagkatapos mong magpasimula ng gulo, gusto mo nang umalis. Akala niyo si Boss Hu ang gumagawa nito. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ayaw mong bitawan kahit kailan. Makakaapekto ba ito kay Boss Hu sa negosyo niya mamaya? Boss Hu. Hindi ito isang simpleng hindi pagkakaintindihan. Ang dalawang taong ito at ang mga empleyado mo ay nagkasundo na. Boss Hu. Gusto lang ng batang ito na gumanti sa atin. Huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. May mga ebidensya talaga. CJ, ngayon ilabas mo ang ebidensya. Sasabihin ko sa'yo, malapit na ang oras ng pagkain. Naapektuhan ang negosyo ni Boss Hu. Kahit ibenta ka pa, hindi ka pa rin kikita. Kapitan Lee, anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Boss Hu. Sinasabi nitong tao, may nanloko sa pera ni Imeth Xing Lu. Ako ito. Agad na nagdala ng tao dito, di ba? Magsalita ka na. Kapitan Lee, gutom na ako. Medyo nahihilo na ako, di ko na maalala. Pumunta ka sa kusina at kumuha ng 2 pandesal. Magdala pa ng mainit na sopas. Pag nakuha na ang mga bagay, sabihin mo agad. Boss Hu, kagagaling ko lang sa tindahan ninyo. Habang naghukay ako sa basura sa likod, nakita ko itong 2 batang ito na palihim. Sila nga. Natatakot ako noon. Dumaan ka sa likod ng tambak ng basura. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi nila tungkol sa Snow Frog. Ilang daang piso. Kalahati-kalahati. Pinsan at kapatid na lalaki. Boss, hindi ko talaga kilala ang taong ito. Siguradong nagkamali ang pulubi na ito. Pakiusap, dalhin mo sila pabalik. Suriin kung kamag-anak ba sila. Dalhin mo na. Salamat, Kapitan Lee. Sa ilang araw, magpapakain ako. Ipagluluto ko kayo ng maayos. Bakit nila ako hinuhuli? May ebidensya ba kayo? Yung boss na si Hugh. Umalis na ako. Sabihin ko sa'yo kapag may resulta na. Pasensya na, maliit na kapatid. Hindi ko naalagaan ang sarili kong tao. Nakapagbigay ako ng problema sa'yo. Anong nangyari kay Boss Hugh? Sila ang gustong magpabansag sa akin. Wala kang kinalaman dito. Yung batang lalaki. Binebenta mo ba itong Snow Frog? Huwag kang mag-alala. Tungkol sa bagay na ito ngayon. Bibigyan kita ng dagdag na 1%. Siyempre, ibebenta ko ito. Hindi na kailangan ng 1%. Boss Hugh, bigyan mo ako ng tamang presyo. Sa huli, kailangan ko pang humingi sa'yo ng mga padala. Mayroon ka pang mga supply. CJ, maganda ang usapan. Dahil may sakit ang ate ko, hindi na kita paiwan. Sa susunod, papakainin kita ng maayos. Pagsisisi. Boss Hugh, sandali lang. Sa susunod, tiyak na. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko ang Snow Frog, agad ko itong ipapadala. Ayos lang iyon. Sige, babalik na ako sa aking mga gawain. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Ikaw na ang bahala sa perang ito. Tara na. Mabilis, tingnan mo si Xiaoyan. Kung hindi ko mahanap ang saksi, baka mapunta ako sa kulungan. Ikaw na ang magiging dahilan. Hindi mangyayari iyon. Karaniwan, kapag nahuli nila ang Snow Frog, karaniwang pantay ang bilang ng lalaki at babae. At karamihan sa mga Snow Frog ko ay babae. Mula pa sa simula, hindi nila pwedeng siraan ako. Sa totoo lang, si Zhao Jiangwo, yung matandang Soro, nakaangkla rin kay Zhao Erhu. Kaya't kailangan kong magpakatatag at magdumi ng kamay. Hindi ko lang inasahan na ang apoy ay tatama sa kanyang sariling ulo. Sabihin na lang ang natitira sa pag-uwi. Magsimula sa pag-check kay Xiaoyan. Na-injeksyonan. Bumaba na ng kaunti ang temperatura. Maya-maya lang ay magigising na siya. Kung dumating pa ng kalahating araw, baka maubos na ang isip ng bata. Mas mabuti na manatili dito ng ilang araw. Magmasid-masid. Walang problema, doktor. Hindi ko na ito ulitin. Chen Nu.
Ano nang nangyari sa'yo? Wala akong masyadong problema. Kasi hindi ako natulog buong gabi, kaya sobrang antok. May something ba sa mukha ko? Basta, nabayaran na ang kama. Diyan ka na lang sa kama, makipagsiksikan ka kay Xiaoyan. Pupunta ako para kumuha ng makakain. Baka magising si Xiaoyan at magutom. Chenyo, sana talagang nagbago ka na. Huwag mo kaming bigyan ng pag-asa ni Xiaoyan. Tapos babalik ka na naman. Natatakot akong hindi namin kakayanin. Sa nakaraang buhay, ako ay ulila. Ang pagmamahal ng pamilya ang pinakanais ko. Hindi kita bibigyan. Bakit hindi mo ako ginising nang magising ka? Nakikita kong sobrang antok si kuya. Kaya hindi ko ginambala si kuya. Ngayon, ikaw ay may sakit. Magpahinga kang mabuti. Gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Si Xiaoyan, nagising ka na. Mainit pa ba ang katawan? Mas mabuti na ba? Mas mabuti na, ate. Kaya sa mga susunod na araw, manatili ka sa health center. Alagaan mo si Xiaoyan. Kailangan kong umakyat muli sa bundok. Marami pang snow frog na kailangang mahuli. Kailangan din ng pera sa bahay. Kung sakaling maunahan tayo ng iba, malaki ang lugi. May gusto bang kainin si Xiaoyan? Babalik si kuya at dadalhin ito para sa'yo. Gusto kong kumain ng candy. Isa lang. CJ. Babalik si kuya ng maaga para dalhin ito sa'yo. Sister-in-law. Kuya, parang may masamang espiritu ba? Baka nga may masamang espiritu. O baka, maging mabuting kuya. Wala pa ring karanasan. Hindi ko alam kung paano makipag-usap. Walang pakialam. Dahan-dahan lang. Umalis na muna sa bahay. Mag-isip ng paraan para makuha ang snow frog. Ang unang puhunan para yumaman. Ginoo. Sagot na ng mga tao sa ibaba. Sa wakas nahanap na nila ang binibini. Maari bang makumpirma na si Jinghan siya? Agad na ayusin ang pagbabalik sa bansa. Anak, nahirapan ka sa mga taong ito. Babalik ako agad para kunin ka. Itong lahat ng snow frog. Mabebenta ito ng hindi bababa sa 100 piso. Bibili tayo ng lambat at bangka pangisda sa oras na iyon. Maaari nang isali sa plano. Kalmado. Takot ang ahas sa apoy. Basta makasunog lang. Tatakbo ang hayop na to. Sa panahon ngayon, mas delikado na ang gubat. Sa susunod, mag-ingat ng sobra-sobra. Pero, may makain na tayo. Sobrang pagod na talaga. Natutulog na pala ako. Ngayon, maghuhuli muna tayo ng ilan para ibenta. Pagkatapos, ilalagay ko na sa kulungan. Babalikan ko na lang mamaya. Grabe. Sa loob ng ilang oras, ang dami nang nakuha. Mas marami pa ang snow frog sa pond na ito, kaysa sa inaasahan ko. Chen, kapatid. Kabot ang 57 piso at 8 sentimo. Yung isang kalahating ahas mo, bibilangin kita ng 5 piso. Pero maganda ang 2 abdo ng ahas. Kakausap ko lang ang tao para sa'yo. Binili ng mamimili ng 80. Kabuang 142.8 yuan. Piliin mo. Huwag na. Naniniwala ako kay Boss Hugh. Para ito sa pagkain. Magkano ang bayad sa pagkain na ito? Bahala na, para sa kapatid kong babae. Umalis ka na, dalhin mo na ang pagkain. Kung maaga pa, busog na sila sa pandesal. Kaya hindi na ako magpapigil sa kuya ko.
Kagagaling lang mula sa Mansianglo. Kain na kayo agad. Huwag mag-alala. Inanyayahan tayo ni Boss Hugh. Kumain tayo. Jinghan, ayaw ko ng pera mo. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala sa pera sa bahay. Alam ko, noon, mas mababa pa ako sa hayop. Pinagdaanan mo ang lahat ng paghihirap. Hindi na maulit pa. Hindi ka na muling gagamitin kaming biktima, ha? Tama, Jinghan. May isang bagay ako, na baka kailangan ko pa ng pera. Hindi ko ito gagamitin sa pagsusugal. Gusto ko lang bumili ng pamingwit at linya panghuli. Anumang kulungan. Para sa madaling paghuli ng isda sa hinaharap. Kung hindi ka naniniwala, bukas samahan mo ako bumili. Mag-iisip pa ako ng paraan. Naniniwala ako sa'yo. Pero ito na ang huli. Limang beses na nahuli ang snow frog sa pond. Nawala na ako, hindi na ako nahuli. Mag-iwan ng buto. Kabuang na ibenta ay mahigit 400. Marahil ay maganda ang pakiramdam. Bilis na gumaling ni Xiaoyan. Ginamit ko ang pera mula sa pagbebenta ng snow frog para bumili ng lambat at kagamitan sa pangingisda. At ibinigay kay Jinghan at Xiaoyan. Bumili ng damit at pagkain. Mabilis ang kita sa pangingisda. Mas gumanda na ang buhay sa bahay. Kahit na hindi kasing kita ng mga snow frog. Pero maganda ang aking kasanayan. Ngayon, dumami na rin ang aking ipon. Malapit na akong makabili ng bangka. Tumingin lang kami sa mga tira-tira. Ganyan kakayabang. Ano pa ang dapat gawin? Pinaalis mo ba siya sa bahay niya? Tatay. Ganyan mo lang siya pinapanood. Nakasakay sa ulo natin. Matanda na siya. Pero hindi pa rin marunong magpigil. Bukas, kailangan ng bilangin ang mga sentimetro. Hindi masyadong nakikilahok ang pamilya nila. Sa mga gawain sa nayon, basta makahanap ng dahilan. Para itaboy sila. Mula sa nayon. Tatay, seryoso ka ba? Pero, tatay, pwede pa bang mapanatili ni Zhang Jinghan yung babae? Ganon kalupit. Pwede bang maging mas responsable? Hindi siya makakalayo niya na babae. May natira pang pera sa akin. Sa bilis ng pag-ipon niya ngayon, 3 buwan na lang siguro. Makakapunta na ako. Mag-isa ng isang bangka sa pangingisda. Sa totoo lang, noong pumunta ako sa baryo noon, iniwan ko ang isang maliit na pera sa barangay. Yan ang ipinamana sa akin ang tatay ko na pamatay sunog. Hindi ko pa nasabi sa'yo noon. Natakot ako na mag-isip ka ng masama. Bukas naman ay magbibilang tayo ng sukat. Sa oras na yon, kukuha ako ng bahagi nito. Bibili ako sa'yo ng magandang bangka. Yan ang iniwan ng biyenan mo sa'yo. Bakit ko pa kukunin? Walang problema. Naniniwala ako sa sarili kong kakayahan. Ang isang pamilya, hindi nag-uusap ng dalawang usapan. Ganito na lang ang pasya natin. Kumikita ka na. Maaari kaming magkasama ni Xiaoyan na mabuhay ng maganda. Hindi na kita bibigin pa. Matulog ka na ng matagal na sa silid sa gilid. Hindi ka pa ba naiinis na mahirap? Malaki na rin si Xiaoyan. Dapat matulog na siya mag-isa. Sa kanya na ang silid sa gilid. Matulog ka dito. Siyang. Narinig ko na kapag natutulog ang lalaki at babae na magkasama, magkakaroon sila ng anak. Kaya magkakaroon na ba ako ng pamangkin? Walang galang. Magsimula ka ng matulog. Mga kababayan, ngayon ay oras na para sa pagkalkula. Panahon na para kunin ang bigas. Magpahinga kayong lahat. Manatili kayong maayos at mag-ayos ng pila. Huwag kayong mag-agawan. Hindi naman ito masyadong matagal. Kuya, noong nakaraan palagi kaming nasa unahan. Bakit ngayon nasa hulihan na kami? Kawani Zhu, anong ibig sabihin nito? Leslie, kayo ba, isang pamilya, nakapagtrabaho na ba ngayong taon? Dito kayo nagbibilang ng mga puntos sa trabaho. Kawani Zhu, sabi noon, ayos na. Mag-iiwan ako ng pera para sa baryo.
Hindi na kailangang magtrabaho. Huwag kayong magmadaling umalis, mga kababayan. May sasabihin pa ako. Ang pamilya ni Chen Noo. Sa mga nakaraang taon, halos hindi sila nakikilahok sa trabaho sa baryo. Kaya't nagpa siya ang barangay. Nahayaan silang magpatuloy sa kanilang sariling pagsisikap. Matagal nang dapat nang paalisin si Chen Noo sa nayon dahil sa panlilinlang at panggaganso. Dapat na siyang paalisin sa nayon. At si Zhang Jinghan naman, hindi nagsasagawa ng kahit anong trabaho nang pumunta sa nayon. Araw-araw ay nakakasama siya sa mga lalaki. Lahat ng mga lalaking ito ay napapalingon na. Mas maganda nang paalisin sila. Zhao Jiangwu, nasa baryo ang aming rehistro. Anong karapatan mo? Napaalisin kami. Madali kang tamad sa araw-araw. Hindi ka nakikilahok sa trabaho. Palagi ka pang nanlilinlang. Ito ang lahat ng mga opisyal ng baryo. Na nagpa siya ng sama-sama. Hindi ka man lang nagpapasalamat sa baryo. Na matiisin ka ng ganito katagal, okay na sana. Gusto mo pang manakit, ha? Subukan mong manakit ngayon. Kuya, huwag makipag-away. Natakot ako. Mag-alala ka lang. Hindi ako gagamit ng kamay. Punong barangay. Noong pumasok ako sa baryo noon, sang-ayon tayo. Binilhan ko ang baryo ng 50,000 piso. Sa hinaharap, magtatrabaho lang ako ng mga simpleng gawain. Hanggang sa maubos ang perang ito. Ngayon, gusto mong paalisin kami. Ibabalik mo ang pera sa akin. 50,000. Si Zhang Jinghan ay napakayaman. Hindi mo ba alam? Si Zhang Jinghan, ang kanyang ama, sinasabing isang malaking negosyante sa ibang bansa. Hindi pa bumabalik sa bansa. Sobrang mayaman siya. Bakit siya pupunta sa ating nayon? Hindi pa iyon ang tungkol sa bagay na iyon. Kung hindi dahil kay Chen Noo at ang nanay niya. Matagal nang pinagsasawaan ng tao ang babaeng iyon. Zhang Jinghan, ikaw, putang inang walang utang na loob. Hindi ka kailanman pinabayaan ng baryo. Ang mga benepisyo ng pagpapalay at pagbili ng pataba. Naranasan mo rin lahat. Ngayon, 5 na lang. Pumirma para makuha, tapos ayos na tayo. Walang ibinigay ang nayon sa aming pamilya. Kahit anong bigas o benepisyo. Paano mangyayari na maubos ito? Kailangan kong tingnan ang mga libro. Anong karapatan mong tingnan ang mga libro ng nayon? Wala ka bang ideya sa sitwasyon mo? Kailangan kong pumunta sa pulisya. Kung talagang gagawin nila to ngayon. Siguradong nag-ayos na sila. Hindi maganda para sa amin ang magkaideya ng gulo. Zhao Jiangwu, talagang nagiging isang punong barangay ka. Nakalimutan mo na kung anong apelyido mo. Dahil kung talagang gusto mong ipilit na ako si Chen Noo. Pinasok sa suliranin. Sana handa kang harapin ang mga resulta. Chen Noo, mayroon kang kalahating buwan para umalis sa nayon. Itong matandang ito. Chen Noo, dahil sa aking sitwasyon nadadamay ka. Kung hindi sana, paano pa? Wala siyang magagawa. Para itaboy kayo. Wala itong kinalaman sa iyo. At sino ang nagsabing aalis na ako? Hindi ma-check ang mga account. At walang ebidensya. Ano ang dapat nating gawin? Huwag mag-alala, nandito ako. Ang mga residente ay simple lang. Sino ang makakapagdala sa kanila sa magandang buhay? Kanino sila nakatingin? Ngayon, walang iba kundi inggit lang. Araw-araw akong nakakakuha ng isda. Plano ko na talagang magkabarko sa hinaharap. Mag-hire ng mga tao mula sa baryo. Ngayon, mas maaga lang siguro. Hintayin mong may makatikim ng tamis. Saka na lang magbabago ang sitwasyon. Babalik ako sa oras na iyon. Para singilin ang matandang iyon. Sa wakas, natagpuan din kita. Talagang mayaman ang pamilya ni Jinghan. Nga tingnan mo yung mga nag-eskandalo kanina. Ayaw na nilang lumabas. Tay, isama mo na rin sila. Kasal na ako, may pamilya na. Hindi pwede. Itong batang ito sa mga nakaraang taon. Nagdulot sa iyo ng maraming pasakit. Makakapagpatawad ka ba? Hindi ko kayang magpatawad. Ngayon kahit na nagbago na, may pagkakataon na akong makabalik sa bansa. Hindi ibig sabihin na, maaari kong dalhin siya sa ibang bansa. Kung hindi mo sila dadalhin, hindi na ako aalis. Jinghan. Sa mga taong ito, pasensya na sa iyo, anak. Pero wala ni isang araw na hindi kita naisip. Matanda na ang lola mo.
Ang huli niyang hangarin ay makita ka. Sister-in-law, sa mga nakaraang taon, palagi kang nananabik sa bahay. Pumunta ka na. Walang dapat ipag-alala kay Yan. Yan. Sumama kayo sa akin. Tiyak na may paraan. Ganito na lang, Jinghan. Maaari kong isipin ang paraan para sa batang ito. Sa huli, ang iwan siya sa taong ito ay isang kasalanan. Huwag mong isipin na dito, na walang sinasabi, ay makakalusot ka. Sasabihin ko sa'yo, hindi pwedeng. Ngayon, kailangang umalis ni Jinghan. Kahit pa man nadukutin siya. Papa, nagbago na siya. Hindi na siya yung dating pasaway. Huwag mo siyang husgahan ng ganoon. Madaling baguhin ang bansa. Ngunit mahirap baguhin ang ugali. Kahit na nagbago siya, ano naman ang mangyayari? Papasok ka sa mga nangungunang paaralan sa hinaharap. Makakasalamuha mo ang mga elite sa mundo. At siya, basta lalaki, dapat magsalita. Maari kitang dalhin sa ibang bansa ang iyong nakababatang kapatid na babae para mabigyan siya ng pinakamahusay na edukasyon. Jinghan, ikaw at ang tito mo na lang ang pumunta. Siyempre, hindi ako naghahanda na iwan ka. Jinghan, naniniwala ka ba sa akin? Hindi magtatagal. Babalik ako sa'yo. Sa oras na iyon, talagang pakakasalan kita. Tio, mag-set tayo ng kondisyon. Hanggang saan ko dapat gawin upang pumayag ka na makasama ko si Jinghan. Bibigyan kita ng 3 taon sa pinakamarami. Sa loob ng 3 taon, kung makakapunta ka sa harap ni Jinghan at dalhin siya pa uwi, bibilangin kong hindi ko nakita. Tara na, Jinghan. Naghihintay ako sa'yo. Yan. Pupunta muna tayo sa ibang bansa para hintayin si kuya. Ayos ba? Yan. Makinig ka sa tita mo. Mas maganda ang edukasyon sa ibang bansa. Pag lumaki ka, babalik ka. Para magtayo ng bansa, baka makatulong ka pa kay kuya mo. Sister-in-law, kung aalis ako, tanging si kuya na lang ang matitira sa bahay. Kailangan kong samahan si kuya para alagaan ang bahay na ito. Sige na, Jinghan. Magtiwala ka sa akin. Kuya, makikita pa ba natin si sister-in-law? Siyempre, nakaabala ang dalaga sa nayon. Ngayon, komplikado ang sitwasyon. Hindi makagalaw ang Ginoo. Kumuha ka ng paliwanag para sa dalaga. Sabi ng Ginoo, isang lalaki ka. Hindi ko kailangan ang perang ito. Maaari rin tayong makakuha ng paliwanag. Hindi naman kulang ang Panginoon sa perang ito. Pero ikaw, tiyak nakakulangan ka. Tama nga. Bakit ako makikipag-ayos sa biyenan ko? Gamit ko ang perang ibinigay ng biyenan para bumili ng isang bangka pangisda. At sa nayon, sa pamamagitan ng 5 yuan na sahod araw-araw, naghari ako ng tao para tulungan akong manghuli ng isda upang makapaglatag ng bitag para sa pamilya Zhao. Dahil sa panahon, kadalasan ay walang nahuhuling isda ang mga bangka. Ngunit batay sa aking kaalaman sa mga isda, tuwing lumalabas ako sa dagat, puno ang aking huli. Agad akong nakakuha ng tiwala ng mga taga-Bukirin. Lahat gusto sumama sa akin. Ako ay nakipag-ugnayan kay Boss Hugh. Ako ang nagsupply ng mga seafood sa manliligaw na puno. Bukod pa rito, binigyan din ako ni Boss Hugh ng maraming koneksyon sa mga boss. Direktor ng pabrika ng pagkain. May-ari ng malaking restaurant sa lungsod. Lahat ay binigyan ako ng mga oportunidad. Dahil sa panahong ito, ako lang ang may stable na supply. Kaya't sila ay nagpasok sa akin ng mga pangmatagalang kontrata. Naghahanap na naman si Chen noon ng tao. Mabilis, kung malate pa tayo, di na tayo makakasali. Ito ang sweldo mo sa 3 araw na ito, Lije. Dahil medyo nakakapagod. Kaya bibigyan kita ng 13 piso. At saka, dalhin mo na rin yung isda. Chen Noah. Sabi mo kung nagising ka lang ng mas maaga. Gaano ito kaganda. Kailangan munang maranasan para magpasalamat. Mga kababayan, gusto ba ninyong samahan ako sa dagat sa susunod? Walang problema. Pero kailangan kong linawin. Delikado ang maglayag. Una, kailangan malakas at malusog. Pangalawa, kailangan sumunod sa utos. Kailangan natin ng 10 tao sa pagkakataong ito. Lahat ay mag-sign up na. Mag-sign up ako, mag-sign up din ako. Mga kababayan, sige, ganito na lang tayo ngayon. Chenno,
Bakit hindi mo na lang ako kunin bilang permanenteng manggagawa? Hindi na kailangang 5 piso araw-araw. 1 piso o 2 piso araw-araw ay okay na. Nga, Chenno. Ayaw ko ng 1 o 2 piraso. Kahit na 8 sentimo araw-araw, ginagawa ko yan. Hindi naman dahil ayaw ko. Ang pangunahing dahilan ay kailangan kong umalis sa susunod na araw. Sa oras na yon, magiging banyaga na ako. Kaya hindi na ako makakapag-apply ng trabaho sa baryo. Basta-basta na lang. Chenno, anong sinasabi mo? Lumaki ka sa nayon mula pagkabata. Ang pamilya mong Chen ay isa sa mga pinakamatandang pamilya sa nayon. Tama, hindi ka nga maituturing na hindi taga nayon. Sino nga ba ang maituturing na taga nayon? Kasalanan ko na hindi ako naging tao noon. Wala akong naitulong sa nayon. Sinusuportahan ko ang desisyon ng nayon. Ngunit makakaasa ang mga kababayan. Kahit na lumipat na ako sa ibang lugar. Kung may magandang nangyari, siguradong iniisip ko pa rin ang nayon. Hindi pwede yon. Pupunta na ako sa punong nayon ngayon. At makikipag-usap sa mga opisyal ng nayon. Tara. Nakahanda na ba si Zhao Jiangwu? Nandyan ba ang punong bayan? Lumabas ka at makipag-usap. Ano bang balak nyo? Hindi na ba kayo nagtatrabaho? Punong bayan. Si Chenno ay matanda na sa aming nayon. Paano naman pwedeng basta na lang paalisin? Hindi kami papayag. Tama. Ang mga pinuno ng inyong nayon ang nagdedesisyon. Hindi man lang kami pinaalam. Tungkol sa pagpapalayas kay Chenno. Hindi kami papayag. Magpapalayas ba kayo? Gusto ninyong magulo sa bahay ko? Zhao Erhu, anong ginagawa mo? Zhao Jiangwu. Anong ibig sabihin nito? Zhao Jiangwu. Bakit ang bahay ng inyong village chief ay mas mataas kaysa sa amin? Sobrang nang aapi na talaga. Bumalik ka na. Anong lugar to? Sa bahay ko bilang kapitan ng baryo. Kung gusto nyo, pwedeng-pwede kayong pumunta kahit kailan. Kasi ako'y para sa inyo, di ba? Ayoko rin namang pumunta. Ngayon nga, pupunta tayo. Tungkol ito kay Chenno. Si Chenno ang nagdadala sa amin ng pera. Bakit kailangang paalisin siya? May dahilan ba para paalisin siya? May dahilan ba para paalisin siya? Iyon nga. Ang pamilya ni Chenno ay hindi nagtatrabaho. Nakakaapekto sa ugali ng baryo. Kaya, pinagpasyahan ng mga lider ng nayon na hindi nagtatrabaho si Chenno. Walang ganyan. Walang ganyan. Hindi pwedeng umalis si Chenno. Hindi ko alam kung paano kayo nagkikita. Kung aalis si Chenno, kailangan nating pumunta sa bayan para magpaliwanag. Ibig sabihin, sa oras na yun, pupunta tayo sa bayan para magpaliwanag. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, alamin mo na kung ano talaga ang nangyayari. Chenno, anong ginagawa mo? Maglipat na ba? Chenno, huwag kang magmadali sa paglipat. May gusto akong sabihin sa'yo. Ganito kasi. Sa baryo, mahalaga pa rin ang relasyon ng lahat. Naisip nila at nagpasya na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Sa susunod, magsikap ka ng mabuti. May kontribusyon na. Kaya hindi na kailangang lumipat. Punong bayan. Medyo mahirap na ito. Pinasasalamatan ko rin ang pagkakataon na ibinigay ng bayan. Ngunit ang sitwasyon sa bahay namin. Walang lupa. Walang kabuhayan. Kahit gustuhin ko pang magsikap, wala naman akong magagawa. Sa bahay ni Chenno, di ba dati marami kayong lupa? Kahit na ibenta pa ang ilan. Yung mga hindi pwedeng ibenta na nahati sa kolektibo. Nandyan pa rin. Chenno. At ang lupa nyo. Taon ng ulan. Sinabi ng punong baryo na wala akong manggagawa sa bahay. Nagpasya ang baryo na bawiin ang lupa. Naalala mo ba, punong baryo? Hindi nakapagtataka na 1 taon nang walang trabaho si Chenno. Wala na ang lupa. Anong magagawa? Chenno, hindi naman sinabing kinuha ng kolektibo. Kundi sinabing pansamantalang tinutulungan kanilang magtanim. Ganun. Magkakaroon ako ng isa pang pulong ngayon. Para talakayin ito. At magbigay ng kaunti sa iyo.
Mas mabuti na huwag na. Huwag na sanang magtanim ng 1 taon at saka lang aani. Kinuha na. Walang punto sa trabaho. Walang bahagi ng pagkain. Natatakot akong mamatay ang kapatid kong babae. Mas mabuti pang maghanap ako ng makakain sa dagat. Bibigyan din kita ng kaunti mula sa taon na ito. Sa kabila ng lahat, tayo ay tao ng isang nayon. Yung pinuno ng nayon. Maaari ba akong mag-check ng mga account? Chen no. Sa sitwasyon nyo, ayon sa mga patakaran, hindi pwedeng mag-check ng account. Mukhang, hindi pa rin ako itinuturing ng punong baryo na tao sa baryo. Siguro, kailangan ko nang umalis. Hindi ka makakaalis ah. Chen no. Sobra na iyan. Umalis na rin ang asawa mo. Kung patuloy kang manggugulo, walang mabuting idudulot sa'yo. Para sa isang, hindi sulit ang magalit sa mga taong hindi mo naman makikita sa buong buhay mo. Hindi ito karapat-dapat. Hindi ako nandito para magalit, kundi para patayin ka, matandang ito. Sige, tingnan natin ang mga libro. Ngunit hindi nandito si Ginoong Zhu sa nayon ngayon. Tingnan na lang natin ulit sa ilang araw. Mas mabuti pa ang punong bayan. Sana sinabi mo ito sa akin ng mas maaga. Nailipat na ang buong bahay. Ang daming effort. Bakit ka nakatayo dyan? Tulungan mong ibalik kay Chen Nuo. Chen Nuo. Balang araw, gagawin ko ang 3 sa iyo. Asat Visan. Huwag mo akong guluhin. Guguluhin kita. Kuya, hindi ba dapat suriin ang mga account? Umalis na tayo ngayon. Hindi na nila masusuri. Bigyan mo sila ng oras para maghanda. Hindi na ngayon makahanap ng masyadong maraming bagay. Mas hindi makakuha ng ebidensya. Pero kung nagawa na yun, hindi na natin mababago pa. Anak, magdala ka pa ng damit. Babalik tayo ulit makalipas ang kalahating buwan. Punong bayan, marami na akong nagawang peke na record. Naiintindihan ko ang paraan. Hindi na kailangang tawagan mo pa ako sa gabi. Hindi ito pek. Gusto kong tuluyang mapatunayang na ang batang ito ay isang foreign agent. Sundin mo ang sinasabi ko. Kahoy, Xiao Yan. Isara ang mga pinto at bintana. Alagaan mo ang sarili mo. Kung hindi pa ako bumalik pagkatapos ng 5 araw, pumunta ka sa lugar na ito. Pahingin mo silang tulungan kang makipag-ugnayan sa iyong hipag. Kapatid, pupunta ka ba? Gumawa ng mga mapanganib na bagay. Hindi ka ba pwedeng hindi pumunta? Natatakot si Yan Yan. Matagal na tayong naglalakbay. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong ganito ka-mature si Xiao Yan. Xiao Yan, gusto mo ba si ate? Gusto mo bang makasama siya habang buhay? Si Xiao Yan, mayaman ang pamilya ng kapatid na babae. Hindi dapat masyadong mahina ang kuya. Hindi mahaba ang 3 taon. Kaya kailangan talagang magsikap ang kuya. Ngunit nangangako ako sa iyo. Babalik akong ligtas. Kuya, kailangan mong bumalik. Para maibalik si Jinghan, kailangan kong ganap na lutasin ang alalahanin ng pamilya Zhao. Kailangan ko ng isang malaking isda. Isang malaking isda na ako lang ang makakahuli. Sa nakaraang buhay, namatay ako dahil dito. Ngunit sa buhay na ito, may dahilan akong hindi pwedeng mabigo. Tama nga. Hindi talaga madaling hanapin. Kung hindi ko pa ito mahahanap ngayon, kailangan na nating bumalik. Hindi pwedeng maghintay si Xiaoyan ng matagal. Nakita na. Gusto kong makahuli ng bluefin tuna. Kailangan lang sa kanila. Kapag nanghuli ng mga grupo ng isda. Ito ang panghabang buhay kong pangarap. At ito rin ang simula ng aking susunod na yugto sa buhay. Sa pagkakataong ito, hindi ako mabibigo. Halika. Tiyak nga, walang espesyal na bangka pangisda. Umaasa sa lakas ng tao para manghuli ng bluefin tuna. Napakahirap. Ngunit naabot ko ang langit na ito. Nakaakyat na ako. Pabalik na.
Boss, yung batang iyon hindi na ba makakabalik? Ipinakalat mo na ang balitang ito. Kung bukas ay walang bluefin tuna, mukhang magkakaroon ng problema. Tumahimik ka. Naniniwala ako sa kanya. Sabi niya, kung makakabalik siya, makakabalik talaga siya. Ay, sige na, umuwi na tayo. Kunin mo na lahat ng mga paborito kong alak. Ilabas mo na. Bukas, magpaparusa ako isa-isa. Boss Hugh, hindi ka nagsisi sa pagtitiwala. Alam ko na kaya mong gawin. Magmadali ka na, mag-ayos. Bukas, gagawin natin ang malaking kita. Xiao Yan, nandito na ako. Kuya, finally nandito ka na. Akala ni Yan Yan, hindi na kita makikita. Huwag kang umiyak, Yan Yan. Hindi na kita pababayaan, kuya. Simula bukas, ang ating buhay ay magiging ibang-iba. Pasensya na, kasama. Ngayon ay may espesyal na pagtanggap sa Mansiang Lu. Kaya hindi ito bukas. Sa susunod, bibigyan ko kayo ng merienda. Sino ang may ganitong karangalan? Ang Mansiang Lu ay puno ng tao. Si Lao Hu, hindi ka naman makatarungan dito. Sabi mo, simpleng pagkain lang. Tingnan mo itong mesa. Si Song Chu. Si Director Zhao. Si Chief Engineer Jiang. Kailangan mong linawin ang tungkol sa pagkain na ito. Hindi kami makakain ito. Masyadong matalas ang mata ni Guro Kian. Hindi ko pa nga ito handa. Sa totoo lang, ngayon may magagandang produkto. Gusto kong ipakita sa inyo. Kung patagilid pa sila o Hugh, aalis na ako. Masyado ka pa ring nagmamadali. Walang paligoy-ligoy pa. Boss Hugh, itong karaniwang pagkain. Hindi namin kayang kainin. Sa bansa, wala pa siguro na makakahuli ng ganito. Ano bang nilalaman ng iyong kalabasa? Una sa lahat, tinitiyak ko, mangyaring kumain kayo. Tiyak na mga lutong bahay. Tungkol sa isdang ito, ito ay nahuli ng isang kaibigan ko. Gamit ang bangka na nahuli. Alam ko, kamakailan lahat kayo ay abala. Sa paghahanda ng trabaho sa seafood export, gusto kong makatulong ang kaibigan na ito sa inyo. Mga boss, nakilala na kayo ng batang si Chen Noo. Sigurado ka bang ang isdang ito ay ikaw mismo ang nahuli? May ebidensya ba? Kayo lahat, ang aking bangka sa huli nitong isang buwan. Laging puno ng huli kapag nagsi-ship out. Sa pantalan na ito, kapag tanungin mo lang ng kaunti, malalaman mo. At kung hindi ka naniniwala, sa ganitong uri ng isda, makakahuli pa ako. Sige na, wag na kayong tumayo. Umupo na tayo at mag-usap. Tungkol sa kaibigan kong ito, kung mayroon siyang kakayahan, magtanong na lang kayo at malalaman ninyo. Suko na ako. Ngayon talagang suko na ako. Ang mga kaalaman at estratehiya mo sa kalakalan sa ibang bansa, talagang natutunan lang sa mga libro, at saka sa sariling pag-iisip. Noon ay interesado na ako sa mga nahuhuli. Kaya palagi akong nag-iisip kung paano. Kung may mali man, pakiusap, pasensya na po. Kapatid na si Chen Noo, kung nais kong imbitahan ka na maging consultant ng nating itatayong kumpanya ng seafood export. Hindi ko alam kung ano ang iyong saloobin. Mga leader, ngayong araw ay inanyayahan ko kayong lahat upang ibahagi ang mga alam ko. Gumawa ng kaunting kontribusyon para sa bayan. Tungkol sa consultant, hindi talaga maganda ang aking sitwasyon. Mga leader, ang asawa ng kapatid kong ito ay anak ng negosyanteng Tsino sa Amerika. Ang kanyang sitwasyon sa nayon ay hindi rin maganda. Marahil ay hindi ito angkop. Kapatid na Chen Noo, magsalita ka ng mabuti. Makikinig kami. Ganito ang sitwasyon sa bahay namin. Kaya nag-aalala ako. Kung ako ang magiging tagapayo, magdadala ito ng mas maraming problema. Itong si Zhao Jiangwu, gugulong na ang mundo. Ikaw ang magdala.
Sasamahan kita para suriin ang mga account. Hindi ako naniniwala. Kapatid na Chenno, una sa lahat, nagbago na ang panahon. Para sa pag-unlad ng ating bansa, ilang mga dating tanong, maaaring ipagsawalang bahala. Bukod dito, ang mga sinasabi mo, may ebidensya ba? Sa aming barangay, tiyak na may ilang mga libro ng account. Para sa iba't ibang sitwasyon, kung pupunta ako sa lugar na iyon, siguradong peke iyon. Kayo lahat, sigurado na totoo. Para makuha ang ebidensya, kailangan lang magpanggap kayo ng mga inosenteng tao. Samahan ninyo ako, Kuya Lee. Sandali, samahan mo si Comrade Chenno sa isang lakad. Kung malulutas ang problema, maaari ba akong maging tagapayo? Maglingkod sa bayan, ay pangarap ko sa buong buhay ko. Sige, ayos na iyon. Kumain na tayo. Hindi na ako kakain. Kailangan kong mag-iwan ng puwang. Tikman mo ang sinasabing masarap na ito. Boss Hugh. Ang pagkain niyo ngayon, medyo walang lasa ah. Hindi ko alam kung may natirang huli sa kusina na maibigay sa amin. Nga, ating Hugh, ang natirang pagkain ay mas masarap. Siyempre meron. Maghintay lang kayo ng kaunti. Kung totoo ang nangyari, may ebidensya. Siksiya uli ang mga ngalaga sa iyo. Kapag tapos na, mag-report ka agad. Tao na si Chenno. Nandito ka na. Chenno. Finally, nandito ka na. Huwag mong talikuran ang nayon. Chenno. Huwag kang mag-alala. Saksi ako sa paglaki mo. Sa usaping pang nayon, nandito kami para sa iyo. Kailangan nating magpaliwanag ngayon. Chenno. Uuwi na ako at tatawagan ko ang asawa ko. Pupunta tayo ngayon. Zhao Jiangwo. Lumabas ka at magsalita. Ngayon, bumalik si Chenno. Kailangan nating linawin ang lahat. Hindi maaring umalis si Chenno sa nayon. Kailangan nating makakuha ng paliwanag ngayon. Gusto niyo bang mag-alsa? Chenno, ikaw ang laging nagiging pinakamasungit. Sinasabi ko sa iyo, walang makukuhang lupa ang pamilya mo ngayong taon. Lahat kayo umalis. Kung hindi, ngayon kailangan mong ipakita sa kanila ang dugo. Zhao Erhu. Nasaan ang tatay mo? Palayasin siya. Pumunta sa nayon para mag-imbestiga. May mukha ka pang magtanong. Noong nakaraang araw, nasa nayon tayo. Hintayin kita ng isang araw. Akala mo ba'y walang ginagawa ang mga tao? Pinaglalaruan mo lang kami. Kung gusto mong suriin, suriin mo. Zhao Erhu. Ang pagsuri sa mga account ay karapatan ko bilang isang mamamayan ng nayon. Kung ayaw mong payagan akong suriin, pwede na. Hindi na ako magtatagal dito sa baryo na ito. Zhao Erhu. Huwag kang magpakitang gilas dito. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, mananatili kami dito sa bahay mo at hindi aalis. Putang ina, Zhao Erhu. Kung may lakas ka, ngayon na, gawin mo na. Huwag kang matakot, Chenno. Nandito kami para sa iyo. Gusto kong makita kung magkakaroon siya ng lakas ng loob. Bakit kayo nandito sa bahay ko sa gitna ng hapon ng walang pagkain? Anong ginagawa ninyo? Nandito na si Chenno. Kaya tungkol na naman ito sa pagsusuri ng mga account. Matagal na kaming naghintay sa iyo dati. Walang tao. Kailangan ng suriin ngayon. Hintayin na lang bukas. Impossible. Paano kung talagang umalis si Chenno? Kailangan talagang suriin ang mga account ngayon. Tama nga. Kailangan talagang suriin. Wala ba ang libro ng account sa barangay? Bakit kailangang maghintay hanggang bukas? O sabihin mo, may itinatago ka. CJ, dahil desidido ka na talagang suriin ito ngayon. Sige, suriin mo. Pero, kailangan nandito ang lahat ng kagawad ng barangay sa talaan. Para makapag-imbestiga, maghintay ka muna sa barangay hall. Ako at si Erhu ay tatawagin ang mga tao. CJ, maghihintay na lang tayo sa barangay hall. Nakalimutan mo na ang sinabi ko sa'yo. Sa mga nagawa mong mali nitong mga nakaraang araw. Tumigil ng ilang sandali. Sige na, pumunta ka sa bayan. Kunin mo ang mga tao mula sa istasyon ng seguridad.
Kailangan siyang ipasok ngayon. Dalhin ang kutsilyo sa istasyon ng seguridad. Hanapin mo si San. Sa ngayon, mukhang si Zhao Jiangwu. Talagang may problema. Baka kailangan mong maghintay ng kaunti. Kailangan kong pumunta sa istasyon ng pulis. Kailangan nating tawagan ang ibang tao. Hindi na kailangan, Lee Secretary, ikaw na lang ang pumunta. Ang mga tao sa istasyon ng pulis ay tatawag. Maghihintay lang tayo. Mga kababayan, huwag na kayong magtipon. Mag-check lang ng account. Hindi ito malaking bagay. Walang dahilan para maghintay dito. Hindi pwede. Kailangan masolusyonan ang bagay na ito ngayon. Kung hindi, hindi kami matutulog. Kailangan manatili si Chen Nuo sa nayon. Kaya maghintay kayo. Ginoong Zhu. Pakikuha ang mga libro ng account. Sa tingin ko gusto nilang suriin. Kung hindi nila susuriin ngayon, baka isipin nila, kayo mga leader ng nayon. Ako bilang punong nayon. Kumuha ng pera mula sa nayon. Mag-ingat ka sa pagbaligtad. Kapag nasira mo, maghintay ka na lang sa kulungan. Walang problema. Masyadong maingat si Accountant Zhu. Chen Nuo. Ito ay talaan ng nayon. Nagtataka ako kung bakit ka nagbigay sa isang estranghero. Chen Nuo. Sa wakas, hindi ka na nagpapanggap. Dahil walang problema sa libro ng mga account. Hayaan mo akong talakayin ang iyong problema. Walang problema sa libro ng mga account. Ibig sabihin tama ang sinabi ng punong bayan. Kinikilala na mismo ni Chen Nuo. Ano pang problema ang maaaring mayroon? Ano ba talaga ang nangyayari? Mga kababayan, niloko kayo ni Chen Nuo. 2 buwan na ang nakalipas. Noong una, si Chen Nuo ay isang tamad at walang ambag na gangster. Mukhang mayaman at may bangka pangisda. Hindi ba kayo nag-isip kung ano ang problema sa likod nito? Kapag pinag-isipan mo talagang may mali. Paano kaya? Bigla na lang nagbago ang isang tao. Tama nga. Ano ang iniisip mo? Asawa ni Chen Nuo. Mayaman na talaga sila sa bahay. Baka ibinigay pa sa kay Chen Nuo. Yung bayad sa paghihiwalay o kung ano paman. Parang may katwiran din. Kaya, Zhao Jiangwu. Anong ibig sabihin itong mga sinasabi mo? Sa panahong ito, ako ay lihim na nagsusuri sa'yo. Para hindi ka makapanira sa mga kababayan natin. Tama nga, natuklasan ko. Ngayon ay isang informant ka sa ibang bansa. Zhao Jiangwu, sira ang ulo mo. Informant. Ako na isang simpleng magsasaka. May ebidensya ka ba? Siguradong hindi ka karapat-dapat bilang isang simpleng magsasaka. Pero si Zhang Jinghan ay karapat-dapat. Si Zhang Jinghan ay nag-ipon ng 50,000 yuan sa baryo. Noong panahon na iyon, naisip ko na magagamit ko ang perang ito para magtanim ng lupaing minana. Kaya iniwan ko ito. Pero naiisip ko, bakit kaya? Hindi gagamitin ni Zhang Jinghan ang perang ito para bumili ng mga bagay. Kahit na hindi na makakakain ang pamilya. Hindi niya ito gagalawin. Maliban sa isang bagay. Mga buto. Hanggang kamakailan. Sa wakas ay naintindihan ko na bumili si Zhang Jinghan ng mga buto. Para lang ito maipadala sa ibang bansa. Baka may pinag-aaralan silang virus. Pagdating ng panahon, itatanim ng lahat ang kanilang mga buto. Nakaharap sa lupa ng 1 taon. Pero walang aning makukuha. Totoo ba ang sinasabi ng punong baryo? Posible na ang mga dayuhan. Kaya nilang gawin ang kahit anong bagay. At ikaw, Chen Nuo, ay ang tagasunod ni Zhang Jinghan na umuunlad. Handa na siyang bumalik sa ibang bansa. Kaya't ikaw ang pinili niyang maging mata. Kaya ang pera sa biniling binhi ay nakatala sa ledger. Siyempre, lahat ng kinita sa baryo ay nakatala. Nakarecord lahat ito sa libro. Walang pagkakamali. Ako, si Zhao Jiangwu, bilang kapitan ng barangay sa loob ng maraming taon. Paano ko maaring hatulan ang aking mga kabarangay? Dahil lamang sa aking hinala. Kung binanggit ko ito ngayon, tiyak na may ebidensya ako. Tingnan nyo. Ito ang mga manggagawa sa pantalan ng bayan. Nakita niya mismo na nagkukubli ka sa pantalan sa kalagitnaan ng gabi. Nagtatagpo ka ng isang tao ng palihim. Siya ngayon. Ano ang sinasabi niya noong gabing iyon? Na magtatanim ng isang bagay sa bukirin ng baryo.
Sinasabi nilang susubukan lang nila. Maaari bang ipagkaloob ninyo ang lahat ng ani ng inyong nayon? Na mawala. Chenyo, hindi naman kayo nagkulang sa kanya sa nayon. Bakit mo kailangang gawin ito? Sinasabi ko lang. Biglang yumaman si Chenyo. Siguradong may hindi magandang nangyari. Huliin siya at dalhin sa istasyon ng pulisya. Kaya't pumili ka ng sinuman, at basta magsalita ng kahit ano. At maaari na itong maging ebidensya. May mga ebidensya naman talaga. Pero kung ilalabas mo ngayon, paano kung masira mo ito? Hintayin mo na dumating ang mga kasama sa istasyon ng pulisya. Inabot ko ito sa kanila ng personal. Tatay, nabalik ko na ang mga kasama sa istasyon ng pulisya. Kapitli, dumating ka na sa wakas. May isang impormante sa aming nayon. Ito ang nangyari kaninang araw. Nakita ng anak ko habang sinusundan si Chenyo. Noong panahong iyon si Chenyo, mula sa isang kahina-hinalang tao. Nakuha ito, Kapitan Lee. Matagal lang sinusundan ng anak ko, bago niya nakuha ang pagkakataon. At saka ngayon, may dinala si Chenyo, na hindi kilalang tao pabalik. Tiyak na may masamang balak na mangyari. Ito bang kay Chenyo ay iyo? Kapitan Lee. Hindi ko kilala ang bagay na ito. Hindi mo pa rin kilala. Si Erhu ay nakakita pa nga paano magiging mali. Siya nga si Chenyo. Huwag mong akalaing mapapawi na lang ito sa isang pabulong na paraan. Na parang walang nangyari. Akala mo ba ang mga kasamahan sa pulisya ay nagkakape lang? Na walang ginagawa? Kapitan Lee, matagal na akong nagbabantay kahit na delikado. Siguraduhin mong isusumbong mo ito sa tamang oras. Kasamahan, huliin ang spiya na ito at ang kanyang mga kasamahan. At ang batang babae na ito. Nais nilang saktan ang aming mga pananim. Anak ko, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Siya ang may kasalanan. Kapitan Lee, hindi naman ako mukhang kahina-hinala, di ba? Mga kababayan, ito ang sekretaryo ni Director Song. Sekretaryo Lee, maaari kong patunayan. Imposible na siya ay isang kahina-hinalang tao. Zhao Jiangwu. Sa buong araw na ito, si Chenyo ay kasama ni Director Song. Kasama si Director Zhao at Chief Engineer Jiang. Ang ibig mong sabihin ay, itong grupong mga leader, lahat sila ay mga tagapag-ulat. Hindi ba't sinabi mo sa akin na hindi umalis si Chen noon itong mga nakaraang araw? Kailan siya makakakita ng ganitong maraming kilalang tao? Noong araw na iyon pumunta ako sa pantalan. At nakita ko mismo si Chen noon na umalis sa dagat. Hindi na ako bumalik ng ilang araw. Uminom lang ako kasama ang mga kaibigan. Hindi ko rin alam kung bakit siya biglang bumalik. At nakilala pa ang napakaraming tao. Ano na ang gagawin natin, Itay? Ginoong Lee, mayroon bang hindi pagkakaintindihan dito? Maaaring nagkamali lang ang anak ko sa pagkilala sa tao. Kapitan Lee, maaaring mali lang ang pagkakita ng anak ko sa tao. Pero nangangako ako, tiyak na may mga tauhan sa bayan natin. Si Zhao Jiangwu ba talaga ang mali ang pagkakita? Siyempre, aalamin ng mga kasamahan sa pulisya. Kaya pakiusap, anak mo at ang iyong opisyal. Pumunta kayo ng saksi mo at ni Kapitan Lee. Nahirapan si Kapitan Lee. CJ. Dalhin niyo lahat. Anak ng tapang, ikaw ba ay nag-iisip lang para sa sarili mong kapurihan? Nagsisinungaling at sinisiraan si Chenyo. Itay, anong ginagawa mo? Kapitan Lee, sigurong anak ko yan, hayop na yan. Para sa anong kabutihan? Dalhin mo na siya pabalik. Mag-aayos lang ako at pupunta na sa pulisya. Sa huli, hindi ako magaling magpigil. Sige na, Zhao Jiangwu. Huwag nang mag-arte, wala itong silbi. Katatapos ko lang tingnan ang aklat na ito. Peke ba ito na saan ang totoo? Ipakita mo na ngayon. Siyempre, kung wala namang totoo, ayos lang. Alam mo naman kung ilang taon ang parusa sa paggawa ng peking aklat. Sekretarya Lee, kailangan mong ipaglaban ako. Sa mga nakaraang taon, si Zhao Jiangwu ang nagpilit sa akin na gumawa ng maraming peking record, gamit ang banta sa aking pamilya. Hindi ako makapagsalungat. Pero, maingat kong itinatago ang totoong mga record. Naghihintay lang ako sa araw na ito.
Mga kasamahan sa pulisya. Hindi magsasala ng walang dahilan. Pumunta na tayo, Kapitan Lee. Madilim na. Huwag hayaan na makatakas ang mga taong ito. Nakuha ko na ang ilang impormasyon tungkol kay Zhang Jinghan at sa wakas ay naipasa na ang aking background check. Kamangha-manghang kasama, Chen. Ito na ang magiging opisina mo mula ngayon. Oh, tama. Mula ngayon, tatawagin na kitang Consultant Chen. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Sabihin mo lang. Natawa si Secretary Lee. Totoo, marami kang nagawang masamang bagay noon. Pero naitago lahat ni Song Chu. Sabi ni Song Chu, basta magbago ka talaga sa hinaharap. Makakatulong ka pa sa bansa. Maari nang ipagpaliban ang mga bagay na ito. Hindi ko bibigin ang pagkilala ni Song. CJ, hindi na kita istorbohin sa trabaho mo. Sa nakaraang buhay ko, mayroon akong 2 pangarap. Mahuli ang asul na tuna. Bumuo ng ating bansa. Hindi ko inasahan. Ngayon ay binigyan ako ng pagkakataong ito. Kakausapin ka ni Consultant Chen, tumawag si Director Song. Pumunta ka sa kabisera ngayon. May mahalagang bagay. Director Song. Umupo ka. Sigurado akong matagal ka nang hindi nakapag-focus sa pangingisda, di ba? Ngayon ay maghahambingan tayo. Pero dapat ayusin natin. Huwag mo akong gawing biro. Paano mo nagawa yan? Talento. Karanasan. Haha, ako rin ay walang magawa. Hindi ko akalain na gusto mong makipagsabayan sa akin. Tara, pag-usapan natin ang mga seryosong bagay. Sa nakaraang 2 taon at kalahati, mabilis ang pag-unlad ng kalakalan sa dagat. Nakalat sa kahabaan ng baybayin. Lahat ay nakakita ng iyong kakayahan. Lumabas na ang pinakabagong resulta. Sa susunod na buwan, pupunta ka sa kabisera. Bilang pinuno ng kalakalan sa dagat. Pangungunahan mo ang lahat ng gawain ng kalakalan sa dagat. Bagamat medyo mabilis ang mga nangyari. Kailangan ngayon ng tiyak na lakas ng loob. Kung hindi mo magagawa ng maayos, ako ang unang mag-iisip ng paraan para tanggalin ka. Hindi ko bibigin ang inaasahan ng organisasyon. At may isa pang bagay. Tungkol sa asawa mong si Zhang Jinghan. Sa mga nakaraang taon kami ay may kamalayan. Sa pakikipag-ugnayan sa mga kababayan nating Chino sa ibang bansa. Itinataguyod ang kalakalan sa ibang bansa. Kabilang dito ang iyong biyenan na si Zhang Yicheng. Sa susunod na buwan, ang ASEAN Foreign Trade ay pupunta sa Amerika para sa isang pulong. Ikaw ang magiging kinatawan. Nasa iyo na ang pagkakataon. Kung makakabalik ka ng tao ay nakasalalay na sa iyo. Tiyak na ibabalik ko si Jinghan. Kuya, bukas na ang biyahe mo sa ibang bansa para makita si Cha. Bakit parang hindi ka man lang excited? Sige, tingnan mo na ang iyong mga bagahe. Naihanda mo na ba ang mga regalo para kay Cha? Ay, nakalimutan ko. Jinghan, kumusta ka na ngayon? Maaalala mo pa ba ako, ang iyong asawang walang silbi? Jinghan, bakit ka nagmamadali? Jinghan, paaralang kabataan. Bukas ay kailangan na nating dumalo sa seremonya ng pagtatapos. Pagkatapos ng seremonya, magtatapos na tayo. May plano ka ba? Maaaring pumasok sa kumpanya ng aking ama. Maaaring bumalik din sa bansa para magtayo ng bayan. Hindi ka ba pwedeng manatili dito at maghintay sa akin ng 1 taon? Gusto ko rin namang bumalik at magtayo ng bansa. Sang-ayon ba ang tatay mo na bumalik ka sa bansa? Para kang nakakita ng multo. Bukod pa rito, nandito ako sa paaralan. Naghahanda ka na para sa iyong pagtatanggol. Ako na ang nakapasa ngayon. Hindi ka pa nakakapasa. Sino ang nakakaalam kung ilang taon pa? Hindi ko na kayang maghintay. Jinghan, sabi mo sa akin. Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Jinghan, tingnan mo ang sarili mo. Ang ganda-ganda mo naman. Yung mga lalaking iyon, halos tumitig na ng diretsyo. Sabi nga, halos 3 taon na. Wala kang kahit isang minahal. Ako ay kasal na. Tiethe, matanda na ang tatay mo. Ilang beses na niyang nilinaw yun. Pero matigas ka pa rin.
Narinig ko na nasaktan ka nung lalaki na yun ng ilang taon. Sa loob ng isang buwan, napasunod ka na. Kapag umuwi ako, tiyak na gusto kong makita. Sino kaya ang nagbigay sa iyo ng ganitong damdamin? Hindi mo na kailangang maghintay na umuwi. Jinghan, anong sinasabi mo? Ang magandang dalagang ito. Maaari bang imbitahan ka na maghapunan kasama ko? Ang magandang manugang na ito. Maaari ba kitang imbitahan na maghapunan kasama? Siyempre. Gusto ko rin ng yakap.